Imposible yan dahil hindi baldado ang gobyerno. Wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang mananagot dahil bicameral report committee yan. Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. The Supreme Court will never stop the budget from being implemented. Aba, imposible daw yan. Yan po ang sabi ni Executive Secretary Acting. Aba, may acting na. Acting spokesperson or alagad ni Bongbong Marcos itong si Lucas Bersamin, mga kabayan. Yan po ang sinamin niya dahil hindi naman daw baldado itong gobyerno. Aba, hindi nga ba, sir? Magtatlong taon na tayo, hindi nga ba baldado itong gobyernong to? Tapos ang sabi pa niya, mga kababayan, very confident magsalita itong si spokesperson, no? Itong si Lucas Bersamin. Abay, hindi daw pwede yan na panghihimasukan ng Supreme Court. Once implemented, the budget, it should be implemented. At sinabi pa niya, mga kababayan, na hindi kami ang mananagot dyan. Napaka-defensive. Ito talaga yung galawan ng isang, alam mo yung mga politikong trapo. Tapos ang sabi, BICAM report naman yan. How come na kami yung sisisihin nyo dyan? Wala kaming kinalaman dyan kasi bicameral committee report yan. Sabi pa niya, ang amin lang, doon kami sa PINIS daw. PINIS product. Na kung saan tinatawag na General Appropriation Act. Aba, ikaw naman Mr. Bersamin para katuloy naging ub-ub. Paano kayo magkakandak? Paano kayo magpo-proceed at pirmahan ni Bongbong Marcos? Kung ngayon naman pala wala kayong pakialam doon sa BICAM na kung saan nandun manggagaling ang General Appropriation Bill. How come maging bill yan at aprubahan at pirmahan yung GAA kung wala kayong pake? So ibig niyong sabihin, hugas kamay nga ba kayo? Mga kababayan tama nga yung sinabi ni Ma'am BP Sara Duterte nung nakaraang mga buwan, Oktobre. Balikan natin yun, ipapakita ko sa inyo yung video. At dito nyo sabihin kung sino, mga kababayan, sambayan ng Pilipino, Pilipinas, OFW, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ito na po yung video, no? At nang ma-refresh tayo, makita natin kung sino ang nagsasabi ng katotoo at yung galing sa puso. Eto na po mga kabayan. 2 tao lang nagkocontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Saldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yan noon Sabi ni Saldico, diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Andun yan. Wala nang BICAM na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin, pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Diba? Ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions doon. Wala.
Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP at nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. O yan na mga kababayan, imposibleng hindi nila alam na magmula pa doon sa budget, na kung saan yung National Expenditure Program itinransfer sa Congress, sa pamumuno ni Tambaloslos, na kung saan magagawa sila ng bicameral committee report para ma-ratify itong project or itong pondo sa taong 2025 mga kababayan. At imposible din na hindi alam ng presidente kung ano ang takbo diyan sa bicameral report at kung bakit nagkaroon ng mga blanco. Tapos sasabihin na wala silang alam dito. Ibig sabihin, pipirma lang sila ng GAA nang wala silang basihan. O eto po ang palusot mga kababayan. Yung video na kung saan ito ang versyon ni acting spokesperson Lucas Bersamin. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan . Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Sorry, Secretary E.S. Bersamin, sir. Napag-usapan po ba dito sa forum ninyo kung ano ang magiging implication nitong looming legal constitutional challenges sa budget? Hindi pa namin alam kung ano yung complexion ng mga challenges. We are just receiving this from the media that there will be challenges. But until we see the actual complexion of all those, whatever challenge may be mounted, it is speculative for us to say or comment on any of them. Pero ano ho kaya magiging scenarios should it come to that, na magkaroon nga po ng legal challenge sa budget and then the Supreme Court steps in and declares it unconstitutional? Paano ho mangyayari sa budget natin? Wala. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. Alright? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the government, the Supreme Court has nullified the present budget. But that is yet to be in the end of the year, or maybe when this resolution of these challenges will have been delivered. Okay, but right now, the government must continue to function. There is a duly approved budget, subject to all those that were vetoed, the items. As we have been clearly telling, the effect of the veto is only to reduce the deficit, because that is all that the veto has as a consequence. The realignments will happen only later on in the spending process. Okay. ES, ilang porsyento po ba, and SecMina, yung nabago po sa NEP o President's Budget na isinabit sa Kongreso,
Kasama po ba yung mga lumitaw na blank items dun sa nabago sa NEP? Wala po ba talagang alam si PBBM, ang ating Pangulo, dun po sa mga sinasabing blank items? Kaya tuloy yung trabaho ulit bumalik po sa ating Pangulo na isa-isa niya tuloy kinakausap ang bawat agencies para lamang doon sa kanilang mga proyekto, programs po na naapektuhan ng mga tinapyas na budget sa ating GAA. Thank you po. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the President was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. And that is why we also respect the boundaries by not commenting kung sino yung to be blamed or not, no? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up. Even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, very malicious. Kaya I came out with a very strong statement dyan, and the President was very blunt also in saying that whatever the former President was saying about this is a lie. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo mga congressmen, mga senators.